Pakinggan natin tong taong to. Kinomentohan niya yung sinabi ko sa kanya. The objection that I gave to atheism is not a straw man. Umamin na lang kasi your worldview was just showed its rotten side. At anong kanyang pahayag? So, ang vocals niya talaga. So, ang objection ko sa mga videos niya is that he's lumping up all atheist argument into one singular shoebox. And then, hindi niya naman ina-analyze, and then he just easily concluded na all of those arguments in that shoebox fails. Hindi naman niya na-demonstrate, hindi niya din pakita logically or evidence lang. And then, he created a straw man in that shoebox. Failed yung analysis niya. You know, can you demonstrate it? Because each argument, hindi siya the same with other arguments. You should examine the argument on its own merit. So, that's why this is a straw man. Straw man! Sige. Sagutin natin. So, mukhang sinasabi sa objection video ni Vox Atheist na mali ang aking paraan ng pagsagot dahil nilalagay ko raw sa isang shoebox ang lahat daw ng atheist arguments. Pagkatapos, sinasabi kong lahat ay nag-fail ng hindi man lamang ko raw sinusuri. Alam niyo ba kung anong totoong strawman fallacy? Tingnan natin. Ito ang problema sa objection niya kasi. Remember, he was not addressing my main comment. Kung saan sinabi ko, the objections that I gave to atheism is not a straw man. Pero ina-accuse niya ako na hindi ko raw pinag-aralan ganito. Wait lang. Straw man fallacy, nagaganap yan kapag sinisiraan ng isang argument na hindi naman talaga sinabi ng isang opponent. Pero di ba ang ginawa niya sa lahat ng videos niya against Christianity ay malinaw na straw man arguments? Bakit? Dahil sa totoo lang, ang aking arguments na presenta, hindi po straw man. Hindi po yan straw man. Why? Sinasagot ko kasi yung mga actual arguments na ginagamit ng mga taong ito. So, kung pare-pareho lang ang core arguments sa isang group ng atheists, hindi straw man ang pagsagot sa pattern ng argument. Like, kung paulit-ulit lang sinasabi, there's no God or where's your God, mali ba ang pagsagot sa general claim na yun? Hindi. Kasi yun mismo ang kanilang claim. Ang tunay na straw man fallacy ay kapag may inimbento kang argument na hindi naman nila sinabi. So ngayon, sino talaga sa atin ang gumagawa ng straw man? So mukhang yung objection video mo, yun ang gumagawa ng straw man. Bakit? Kasi mali ang iyong pagkakaintindi sa paraan ng aking pagsagot. Ang sabi mo, ganito, sinagot mo mga arguments ng atheist batay sa pattern ng kanilang reasoning. Kung ang argument ay pare-parehong structure, walang mali sa pagsagot, ganito, keme, bla bla bla. Kung marami atheists ang gumagamit ng extraordinary claims, require extraordinary evidence, mali bang sagutin ng phrase na ito in general? Hindi. Kasi yun ang arguments na inuulit-ulit nyo po na presenta. Ngayon, ang sinabi ng objection video mo, lahat ng atheist arguments nilagay ko raw sa shoebox. Hindi ko raw iniisa-isa ang bawat arguments. Straw man fallacy daw ang aking ginagawa. Pero ito'y maling representation sa aking comment. Dito po ngayon, sa mga nanonood, makikita nyo po yung tunay na straw man. Excuse me. Kung may mali sa aking analysis, dapat mong ipakita ang espesipikong argument na tinutukoy mo na hindi ko raw nasagot ng tama. Hindi yung basta ka lang nag-assume na ako daw yung guilty sa straw man. So, ngayon, bakit hindi ko kailangang isa-isahin ang lahat ng arguments? Well, common structure po sa atheist arguments, you see, point 1, karamihan sa mga arguments ninyo kasi, paulit-ulit lang sa iba't ibang anyo. Pangalawa, hindi ko kailangang isa-isahin ng 100 versions ng inyo pong pare-pareho arguments kung pareho lang core reasoning ninyo kasi. For example, there's someone who said, walang evidence na may Diyos. Diba? Nilatag mo yan. O, mayroon pang isa pang colleague mo na nagsasabi, lahat ng bagay dapat may scientific proof. Merong ilang mga atheists na nagsabi ng ganyan. Mayroon pang isa pang atheist na nagsasabi, hindi ko nakikita si Lord, so wala siya. Magkaibang phrasing, pero isa lamang core assumption. Dapat daw empirical evidence lang ang tanggapin. Hindi ba't sapat ng sagutin ang assumption na yun kung sagutin isa-isang bawat variation? So, ito ay intellectual efficiency.
Hindi po yan strawman, Vox Atheus. I even don't need to respond any videos that you made since lahat ng mga presentation mo paulit-ulit. Kaya itong challenge ko sa iyo diyan, kung mali raw ang paraan ng aking pagsagot, dapat magpakita ka ng espesipikong argumento na hindi ko nasagot ng tama. Pero kung hindi mo ito ginawa o hindi mo ito magawa, ang ginagawa mo hindi intellectual critic kundi akusasyon na walang basehan. So, sino po ngayon ang mayroong failed analysis? Ang objection video mo, ganito ang sabi, hindi ko raw naipakita logically o may evidence na mali ang argument sa mga atheists. Mali. Kasi ang ginagawa ko, pagbibigay ng logical rebuttal sa core assumptions ninyo. For example, if someone say, walang Diyos kasi walang evidence, and I have presented philosophical and scientific evidence for the existence of God, like the cosmological argument, fine-tuning, and morality. In other words, binigyan ko ng logical at evidential answer yung argument na yun. So, kung hindi matanggap ng atheist, hindi ko yon kabiguan. Kabiguan yan ng inyong kakayahang tumanggap ng intellectual reasoning. Alam mo, ang tunay na failed analysis ay nasa mismong video mo, folks. Kasi hindi mo pinakita kung ano raw yung mali sa aking analysis. Nagsabi lang na guilty raw ako sa strawman argumentation at hindi naman. So, paano matukoy kung totoong may strawman? Tanong ko lang sa'yo, aling specific argument ng atheist ang hindi ko nasagot ng tama? Also, paano ko daw inilagay sa shoebox ang arguments ninyo? And lastly, ano ba ang tamang paraan ng pagsagot kung mali ang aking ginawa? Pero, kung wala kang konkretong sagot sa mga tanong na ito, ibig sabihin, hindi ako ang guilty sa strawman arguments. Kayo. Kaya do your homework. Please lang.